Romans 12 verse 1, mga kapatid, tayo po ay bumasa ako na lang po at sundan nyo lang po ng inyong mga mata. Kaya nga mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haim buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba, which is your reasonable service. Huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Verse 3. Sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay sa bawat tao sa inyo, talking to us Christians, church, na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa marapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinabahagi ng Diyos sa bawat isa. Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga sangkap at ang mga sangkap o lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain. Gayon din tayo, mga kapatid, tayo din po'y ganon, na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. At yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung hula ay mga hula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. O kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. O ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo, o ang umaaral ay sa kanyang pag-aaral. Ang namimigay ay magbigay na may magandang loob, ang nagpupuno ay magsikap, ang nahahabag ay magsaya. Hanggang doon na lang po tayo. Tayo po'y manalangin, dakila po namin Diyos, aming Ama, magandang hapon po. Tunay o Diyos, kayo po ang pinakapangunahing dinadama namin ngayong hapon, kaya po kami narito ay dahil po ninyo. Bilang pagsunod sa kalooban mo, na huwag namin pabayaan ang pagkakatipon gaya ng ugali ng iba, sapagkat nalalaman namin na nalalapit na po ang araw, ang mga huling araw ng aming buhay, o maging huling araw ng mga panahong ito. Panginoon, sa inyo po kami merong malaking utang na loob at ito pong aming ginagawa na ito ng pagtitipon, pagsunod sa iyong kalooban ay bahagi ng aming totoong pagpapasalamat. Ngayong pong hapon na ito, masumpungan nawa ang bawat puso na tunay, totoo, na umaabot at dumadama sa pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, batid niyo po ang aming buhay sa mga nakalipas na oras, panahon. Tunay, Panginoon, na lahat ng aming inisip, lahat ng aming sinabi, lahat ng aming nadama, lahat po ng tungkol sa amin ay nalalaman ninyo. Kung kaya po, kung mayroon mang anumang kasalanan, nasumpungan mo sa amin. Ngayong hapon na ito, naway akayin mo ang aming mga buhay sa pagsisisi. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming kasalanan, kamalian, paglabag sa iyong kalooban. Patawarin niyo po kami at salamat po sa katotohanan ng iyong kapatawarang ipinagkaloob na sa amin sa pamamagitan ng inyong anak. At ngayong hapon na ito, amin pong kinikilala ang aming tunay na guro, ang banal na Espiritu. Siya po ang tunay naming tagapagturo. Dakilang Diyos, wala po akong kakayanan. Wala po akong magagawa. Tanging sa iyong biyaya, humihipo ng puso, tanging sa banal na Espiritu ang kaunawaan. Tulungan niyo po kami. Kami po ay nasa 44th year na bilang church. We are now going to 45th. Panginoon, kami po'y lubos na nagpapasalamat. Hindi po lahat ng panahon, marahil may mga narito po na lahat ng panahong yaon ay nakita at nasaksihan at naging bahagi ng 44 years. Lalo na po ang aming pastor,
salamat po sa kanilang buhay. Pero mayroon pong mga ilan sa amin na dumating na po ay mga nasa huling bahagi na. At salamat po sa inyong biyaya na kami po inyong minarapat na maging bahagi ng inyong katawan. Kami po'y marurupok. Kami po'y mahihina. Ngunit salamat po na kami inyong inaring tapat. Kami inyong inilagay sa iglesyang ito sa pangunguna ng aming pastor. We praise you, O Lord. We really appreciate this thing for we know na dito sa katotohanan ito namin pwedeng luwalhatiin ang iyong pangalan. At dito rin po kami maaari magtamo ng gantimpala pag kami po ay humarap na sa inyo sa judgment seat of Christ. Panginoon, tulungan niyo po kami ngayong hapon. Salamat po sa pribilehiyo ng lamig, sa maaliwalas o malamig na auditorium na bahay sambahan. Lord, thank you so much. We praise you, Lord, for all those hands that you have used para ma-provide po itong bagay na ito. Salamat po ng marami. We don't deserve those privileges, but Lord, thank you for allowing us to experience these gifts. Salamat po. Pagpalain niyo po kami, samahan kami ng iyong banal na Espiritu. Ito po ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Pwede na po tayong maupo. Akin lang pong dadaanan ng mabilis yung ating pag-aaral, mga kapatid. Well, sa inyo po bang bahay, bago po ako mag-go over, kayo po ba'y marami ding mga tinatagong gamit? Baso, plato, kutsara. Tanong, lahat ho ba'y nagagamit? Ang iba ho'y pan-display. Ano ho? Marami tayong mga nabiling gamit na nasa bahay natin na hindi po talaga nagagamit. Sobrang dami po. Kaya mag-utay-utay na tayong magbawas. May raffle po sa last Sunday. Pwede nyo na pong dalahin dito para magamit. Ano ho? At yung mga nangangailangan tulad namin, no? Ay kami naman ho makinabang ng inyong mga tasa. Ano ho? But I'm afraid, mga kapatid, na sa dinami-dami din po ng miyembro ng church natin, hoping not true, and I'm praying that in our recommitment service at the last Sunday of January, ay wala pong miyembro na narito na pan-display lang. Hello po. Ang ating pangarap, ang ating lunggati ng ating mga puso, lahat ng miyembro ay maging kagamit-gamit sa iglesyang ito. Kaya po, ang ating dalangin ngayong hapon, sa tulong ng pag-aaral, masalamin natin kung saan tayo hinihipo ng Panginoon at mailagay natin ang ating buhay sa paglilingkod sa Kanya. At ang tawag natin sa paglilingkod na ito ay ministry. Ito yung pinaka-akmang salita na ating ginagawa sa loob ng church bilang pagpapasalamat natin sa Panginoon bilang tayo naligtas. Kayo po ba'y naligtas na? Amen. Ligtas ho ba tayo? Palangit ho na tayo? Oho, salamat sa Panginoon. Tayo po'y mga palangit na. So yung word na will work till Jesus comes, hindi pwedeng isa katupan nyo nang hindi natin naiintindihan ang salitang ministry. Kasi yun ang nagdi-describe nung paggawa na dapat nating ginagawa, mga kapatid. Sa ating pong hindi ko na babalikan yung ating lesson sa homiletics ha. Yan po ay ating pag-aaral nun. So, but then, ang atin lang pong titingnan yung ating mga puntos na. Napag-aralan natin, ang panawagan sa atin ay tayo po ay maghain ng ating buhay. Ihain natin ang ating katawan. Ang sabi ng talata, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies. Bodies, katawan. Mula ulo hanggang talampakan. That is the foundation of our ministry. Bakit tayo maglilingkod? Dahil alam nating tayo'y naligtas. Mga minamahal. Yung katotohanan ng ikiligtas ay sapat para sabihin mo sa sarili mo,
Panginoon, ikay aking paglilingkuran. Tama ho ba? Oho. So, that's the foundation. Di na ho natin yan masyadong, dahil napag-aralan na po natin yan. So, the grace of God. And then the execution of our service, paano natin gagawin? Present your bodies. Your bodies. Kasi wala kang kakayanan at wala kang mayroon labas sa katawan mo. Lahat ng mayroon ka, nasa katawan mo. So, ibig sabihin, talagang tayo ay ini-instruct ng Panginoon sa paglilingkod na ito. Sabi nung awit kanina, naway ang aking mga kamay ay magamit para sa paglilingkod sa iba. So your bodies, gagamitin natin yan. Lahat sa ating katawan, including all the abilities, all the talents na meron tayo, yung po yung pinapahandog, buo na iyong pagkatao. Yan po yung ating nakikita. So, that's the execution. And what is the location? Mga kapatid, kailangan nating maunawaan na tayo po ay, nung maligtas at nabaptize, tayo member ng church. Hello? At kailangan nating matutunan kung paano mabuhay bilang isang iglesia. It is our duty to understand, ano ba ang pagiging member ng church? Ano bang ibig sabihin nun? Ano ba ang kahulugan na ako'y miyembro ng simbahan? Sometimes you know the story of David, you know the story of Moses, but you don't know, and we don't know how to live as a church. Hindi natin alam. Bagamat may mga spiritual applications ang Old Testament stories. What's the location of our ministry? Buhat ng tayo po ay maligtas at tinawag na i-present ang ating katawan, ang ating katawan sa paglilingkod, may isang lokasyon na dapat ikaw ay makita at maramdaman. What's that? The church. The church. Kaya po kung tayo dama sa paligid at dama sa mundo, higit sana tayo dama sa iglesia. Amen? Dapat dama tayo sa church. Ang ating katawang ito, ang pagkatao natin ay habang tayo narito, parang yung ating katawan na ito, unknowingly, habang ginagawa nila yung kanilang mga bahagi, ang organism na ito ay lumalaki, lumulusog, tumitibay. Mga minamahal, there is a location. Sa church po talaga ang service. You cannot serve God outside the reality of the church. Wala tayong paglilingkod na hindi dala ang pangalan ng simbahan. Because the glory must be in the church. Sana po malinaw sa atin yan. Whether ikaw, kung ano man ang iyong ginagawa, hindi mo ginagawa yan sa sarili mo, dapat dala mo ang pangalan ng iyong pagiging miyembro ng Good Shepherd Baptist Church. Kaya pag ikaw ay, kung nasaan man ho tayo, the location, the main station of our service is the church. Opo. Sana po naaabot natin ang bagay na ito. The location. And the exhortation, mga kapatid, the exhortation sa ating paggawa sa ministry, habang ating inaalam anong aking magagawa, ay ating maintindihan na ang ministry is for divine exaltation. It is not for self-exaltation. Hindi tayo naghahanap ng puri dahil ang lahat po ay biyaya ng ating Panginoon. Ang gusto nating itaas ay ang Diyos. Marami akong nakakausap, lalo na yung mga ilang ang isa kong binabanggit kasi ako'y dumaan sa pagiging young pillars, mag-ingat ka sa gitna ng iyong espiritualidad ay maaaring sumibol ang pride. That you are so spiritual in a sense that pride may come out and you will feel, ako'y mahusay, ako'y magaling, wala akong kagaya. Mga minamahal, mag-iingat po tayo dyan. Ang atin pong paglilingkod ay biyaya lamang ng Diyos. Opo. Lahat ng ating kakayanan ay biyaya ng Panginoon. So yun po yung hinahamon dito. It's a divine exaltation. And it is self-humiliation. Hindi ang ating sarili, ang ating hinahanap, mga kapatid. And there is a struggle. Kung kayo po ay nakapanood o nabasa nyo ang Pilgrim's Progress, yung aklat ni John Bunyan, according to Spurgeon, that is second to the Bible, ever written,
meron doon si Christian na siya ay nalubog dahil sumibol yung pride. Si Christian. Kung napanood nyo po, panoodin nyo, may Tagalog version nun. Oo, si Christian. So he think na kaya niya, he think na marunong siya, but because of that pride, siya po ay nahuli doon sa bitag. Oo, ingat po tayo sa bagay na iyan. That's the exhortation. And then we go to the partition of our ministry. Opo, ako po ay nagpe-pray talaga, mga kapatid, na talagang ang atin pong lahat ng miyembro ay masumpungan natin kung saan tayong bahagi ng gawain. Opo, pinapanalangin natin na talagang ma-organize natin o makita natin talaga yung mga ministries na yun. At kung kulang pa, merong hindi napasulat, ay sama-sama po natin pagsamasamahan ang bagay na ito. Here in Romans 12, mga kapatid, is the turning point where the doctrine turns to duty. Romans 1 to 11, it's a pure doctrine. It's about salvation. Pero pagdating ng chapter 12, it is a turning point. Ano ngayon? Ano ngayon kung ligtas ka na, naunawaan mo ang malalalim na doktrina, naranasan mo itong kaligtasan na ito? Anong sunod? So ito pong Romans 12 is the turning point where doctrine turns to duty and theology turns to practice. So hindi pwedeng ligtas ka, pag tinanong ka, ikaw ay palangit, sigurado mo, but you're not doing anything for the Lord. Hindi pwede yun. Mga kapatid, to life. So dito sa Romans 12, pinapakita na kung paano tayo dapat mabuhay. At binigyan po tayo ng guide ni Apostle Paul, alam natin, by inspiration of the Holy Ghost, itong bagay na ito. Ito muna. Yan. Tingnan po natin ang ilang mga talata. Kung ayaw po natin ng English, magbukas tayo sa Tagalog. Pasensya na kayo, kami po talaga pa nagagawa ng outline, di maiwasang mag-English. Pero sinisikap natin dalahin sa mas maintindihang lingwahe. 1 Peter chapter 4, ito ang isa nating dapat maintindihan, sa atin pong ginagawa na ito. 1 Peter 4, verse 8 to 10. Wala ho dyan sa, yung 8. Basahin na rin natin ang 8. Anong sabi ng verse? Na una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan, sapagkat ang pag-iibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Alam niyo, ang isang art na dapat nating, o ang isang skill na dapat nating matutunan sa church, love. You know why? Because we are not perfect. Hello. Pag-aralan niyo po ang salitang love, love is an attitude toward weakness and mistakes. That's why dito, hindi ka bakit ganito sa church? Parang may mga ugali, may mga pagkukulang. Sadya pong ganun. Sadya, huwag kayong magtaka. Pero anong gustong i-develop ng Diyos sa atin in that reality, in that realm? Gusto ng Diyos matutunan natin yung pag-ibig. At ang sabi, ito'y nagtatakip ng kasalanan. It doesn't mean nagtotolerate. Pero kaya mong tanggapin, kaya mong magpatuloy, despite of all weaknesses and shortcomings of your brothers, dahil yung pag-ibig ang susi ng ating pananatili. Hello? Kahit sa mag-asawa, tama ho ba? Pag-ibig ang susi sa ating pananatili. Hindi ho yung perfection. Dahil ang perfection, hindi mo makikita yon. Sabi nga ng mga biro, kung naghahanap ka ng perfect church at doon ka pumunta, magiging imperfect yon kasi doon ka nagpunta. Sabi po ng mga pagtuturo. Anong sabi ng verse? Na magpatuluyan kayo na walang bulong-bulungan. Use hospitality one to another without grudging. Without grudge. And then, anong sabi? Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa ay ipaglingkod sa inyo rin na gaya ng mabuting katiwala. Mabuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. So ang tawag sa atin ay katiwala. Mahalaga pong ating maintindihan yan. Balik po tayo sa PowerPoint. So, tinawag tayong katiwala ng lahat ng meron tayo, mga kapatid. We are stewards. Stewards. Ano po? Sabi doon sa 1 Corinthians 4, verse 1, yamang tayo po ay mga katiwala, ang hinahanap ng Diyos sa atin sa verse 2, ay tayo'y maging tapat. Faithful.
So kung tayo katiwala ng lahat ng mayroon tayo na bigay ng Panginoon, ang inaasahan ng Diyos, tayo'y maging tapat sa paggamit ng lahat ng ipinagtiwala ng Diyos. 1 Corinthians 4:7, who maketh thee differ from another? Sino ang gumawa para maiba ka sa iba? Why are you different? Sa Tagalog, bakit may diferensya ka? Hindi ko gano'n. Tama ba yun? Bakit may diferensya ako? Bakit tayo iba-iba? Who maketh thee differ from another? Bakit ka iba sa iba? Bakit ka iba sa nasa labas? And pag nasettle niyan, who maketh thee differ from another? The only answer is God. Amen? Hindi ikaw ang gumawa para maiba ka sa iba. Kahit nga sa pagiging mananampalataya, hindi ikaw ang nag-iba sa sarili mo. I am different from unbelievers. Why? It's because of God. It's not because of me. Kasi kung ako ang mag-iiba sa sarili ko, hindi ko pipiliin yun. Lagi kong pipiliin ang magkasala. Bakit? Ngayong ligtas ka na nga, lagi kang pahirapan tayo eh. Diga ho? Ramdam nyo ba yung labanan? Sisimba hindi. Mag-first fruit hindi. Magtatides hindi. Magtatapat hindi. A-attend hindi. Tapos sabi mo ang kaligtasan ay desisyon ng iyong sariling kalooban, mawawala yan. Hello? Pag nakalasalalay sa iyong kalooban, mamay sabi mo, ayoko na. Kaya ako'y naniniwalang it's not on our will. It is the grace of the Lord. Biruin mo, hindi na natin kayang isuka si Kristo, pabalik. Kung yan ay will, susuka mo uling pabalik yan. But because of the grace of God, yung pagkakatanggap mo, yung pagtanggap na walang hanggan eh. Yakap mo si Kristo ng walang hanggan. Ano ang nasa iyo na hindi mo tinanggap? Hello? Sagutin niyo po, ano daw ang nasa iyo na hindi mo tinanggap? Lahat daw po ng meron tayo ay galing sa Diyos at tayo'y mga katiwala lamang. Anong sabi ng Psalms 24 verse 1? Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng naririto, pati nagsisitahan dito ay sa Panginoon. Kaya pagdating natin dito, wala tayong dala. Tama ho ba? Lahat ay sa Panginoon. Lahat kinukuha natin, nakukuha natin, yan po ay sa Diyos. Okay, nililiwanag lang po natin. Psalms 50 verse 10. Sabi ng Panginoon, lahat ng hayop sa gubat ay akin, pati baka sa mga hills, burol, pati mga ibon, mga wild beast, lahat yan in the field, yan are mine. Akin yan. Kaya kung yung ating ari-arian mamay kinuha ng Diyos, huwag tayong magalit. Kanya yun eh. Hello? Wala naman tayong right doon. Sa Diyos yun. Kaya magpapasalamat tayo. Sabi ni David, sabi ni Job, lumabas akong hubad sa bahay bata ng aking magulang, hubad uli akong aalis sa mundong ito. Kaya mahalaga po na ating Haggai 2:8. Hello? The silver is mine. Taas po ang kamay ng mga pilak. Hello? Ang inyong mga relo ba'y tunay na pilak? Oho. Sinong may Rolex? 90% daw ng Rolex sa charity napunta. Nabasa ko doon sa isang kahit pala mahal, 90% nun sa charity napunta. Kaya pag umili ka daw sa Rolex, 90% of that going to charity. Ewan ko kung totoo, pero nasa isang legit site. The gold is mine! Pati yung pustiso mong ginto, sa Diyos yan. Oho. So sa Panginoon ang lahat ng yan. Actually, sa Haggai nga, alam niyo naman ang problema sa Haggai, di ba? Sabi ng Panginoon, gusto ko nang magawa yung bahay ko. Anong sabi ng mga tao? Hindi pa panahon. Bakit? Magpapagawa pa kami ng aming bahay, pakikisamihin pa namin yung aming mga bahay. Kaya hindi pa time bumili ng lupa. Hello? Yun ang sabi dun sa Haggai 1. Kayo na lang po ang magbasa. So, as Christians, mga kapatid, we must cultivate the fact na lahat ng meron tayo, ipinagkatiwala lang ng Diyos. Saan sumisibol yung kasamaan kapag naisip nating tayo ang may pag-aari ng meron tayo? Mga kapatid, sana maintindihan natin yan. We are stewards of time, talent, yan yung mga ipinagkatiwala. Yung oras mo, pinagtiwala ng Diyos yan. Hindi yan iyo. Hello? Anong sabi ng Ecclesiastes? Habang malakas ka pa, alalahanin mo ang lumikha sa'yo. Anong sabi ng Ephesians 5? Redeem the time. Talent, body, gospel, opportunities, maging yung ating mga anak, sorry po nawala yung N,
and finances. We are stewards, not owners. Hindi po atin ang meron tayo. Yan po'y sa Panginoon. Hello? So ngayon, kung hindi ito atin, kailangan natin basahin. Panginoon, paano ko gagamitin itong hindi akin na ito? Paano ko gagamitin ang oras ko, ang buhay ko, ang talento ko, ang opportunities na meron ako, ang katawan ko, ang ibanghelyo, ang mga anak ko, paano ko ito pamamahalaan kung ako'y steward lamang, kung ako'y katiwala lamang, ibig sabihin, wala kang karapatan. Kailangan mong unawain sa liwanag ng salita ng Diyos. Kaya mahalaga nakikinig ng preaching, ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi hindi mo maiintindihan kung paano mo gagamitin ang lahat ng meron ka. Hello? Kaya po, ngayong hapon, sana atin po, kayo po ba'y gising pa? Oo, masarap masarap ng ating pakaramdam. Matagal na natin itong pinapangarap na ang Hades ay maging paraiso. Yan. Ang mga Abraham, maawa ka sa akin. Ayan na. Ayan. Suguin mo si Lazaro. Yan na. Yan, nararamdaman nyo na ang tubig sa inyong mga dila. Okay. Okay, ako inaantok sa tunay. Ako palang inaantok. Okay. Listen to this verse. In this verse, Romans 12, Paul calls every believer to ministry. Makinig po kayo sa statement. There can be no such thing as an obedient Christian who is not ministering. Walang masunuring Kristiyano na hindi nagmi-ministeryo. Hello? You cannot say that I'm an obedient Christian if you are not in the ministry. Let us face the fact and the reality. Dahil ang pagsunod sa Diyos ay paglilingkod. Gamit ang lahat na ipinagkaloob ng Diyos sa iyo. Kung anumang kakayanan niyan, o anumang ari-arian niyan, o anumang meron ka, ay gagamitin mo, Panginoon. Ito'y gagamitin ko para sa iyong kaluwalhatian. Kaya po talagang tayo gamit. Hello? Kaya pagka naramdaman mong ginagamit ka, okay po yun. Lakipan mo lang ng pag-ibig. Ako'y ginagamit. Oh, sometimes, I myself, I cannot deny that mayroong mga heartaches, minsan may tampo. Oo. Pero pagka iniisip mo, mali. Biyaya ang makapaglingkod at biyaya ang magamit. Pwede namang gumamit ang Diyos ng iba eh. Pero bakit ikaw ang binigyan ng pribilehiyo? Eh di malaking biyaya yun. Tama ho ba? Oh, Pastor Edwin, nakikinig po ba kayo? Kayo ang ginamit ng Panginoon. Kayo ang sakeyo ng kapanahunan. Oh, ano kayo sa dating project? Sarap. There can be no such thing as an obedient Christian who is not ministering. So, kailangan makita natin ang sarili natin. Kaya po ipepresent ko sa inyo yung ilan sa ating mga ministries. In 6 to 8 of Romans, Apostle Paul, somehow, hindi po ito exhaustive, pero nagbigay po siya ng 7. Ayan, 5 po, 7. Ayan. 7 areas of ministry na kung saan pwede mong ilagay ang iyong buhay. Depende sa kakayanang binigay ng Diyos sa iyo. At depende sa kung anong kalagayan mo sa buhay na ipinagkaloob ng Diyos. So, ito yung talata. Kayo ba may Bible? Romans 12:6. Having then gifts differing according to the grace that is given to us. Iba-iba talaga tayo. May mga mahuhusay sa ganire, may mahuhusay sa ganire. Sa pagluluto na lang eh. Nasaan kayo, Ronnie? Pero nandito ka ba? Yun. Sarap daw na yung adobong manok kapatid. Nung kami ay nag-foundation day, natikman ng isang kapatid. Yan po yung, Kuya Ronnie, tumayo ka nga, Kuya Ronnie. Yan po yung may kasalanan ng adobong manok. Yan po yan. Na masarap. Kasi sabi, sino nagluto kanong manok? Whether prophecy, number 1, let us prophesy according to the proportion of faith. Iisa-isahin po natin yan. Or ministry, let us wait on our ministering. Or he that teacheth on teaching. Or he that exhorteth on exhortation. He that giveth, let him do it with simplicity. He that ruleth with diligence. Nakapagtaka yung diligence ang word. Nagmamadali. Parang speed up. Pag ikay maglilid, gawin mo na. Parang in a pastor manner. Parang ganun yung dating. Kaya,
yung ikaw ang mangunguna, gawin mo na ng madali. Parang ganun yung dating ng diligence dyan. He that showeth mercy with cheerfulness. So let us see the 7 partition of our ministry. And I'm praying, mga kapatid, kayo po ba'y nandyan? Habang ating binubulay ito, saan kaya ako? Saan ko gagamitin ang buhay ko? Maaaring ikaw ay nasa 2 kategorya, maaaring ikaw nasa 1 lang. Kung ano man ang ipinagkaloob ng Diyos sa'yo, 5 man, 3 man, 2 man, huwag mong itago sa lupa. Hello? Sabi ng Bible. Alam nyo, nagtataka ako din eh. Yung tingnan lang bago. Yung Matthew 25, ay ako'y tulungan yung mag-interpret. Din yung bulayan na rin. Ako'y gulat. Hindi ko pa toong nabubulay, pero ako'y nagugulat sa Matthew 25. Inyo lang pong silipin. Matthew 25, bagamat alam natin may mga iba pang malalalim, pero inyong tingnan yung do sa stewardship, yung pamamahala dito, tingnan niyo po. Matthew 25, verse 14. Bago natin puntahan yung partitions. Matthew 25, verse number 14. Nandun na po ba kayo? Hoping you have your Bible, please. Makita natin. Sapagkat tulad sa isang tao na nang paroroon sa ibang lupa, tinawag ang kanyang mga alipin at ipinamahala sa kanila ang kanyang pag-aari. Okay, parang tayo yon. Good Shepherd Baptist Church members, ito ang aking mga ipinagkatiwalang ari-arian sa inyo. Yan man ikakayanan o ari-ari ang literal, ipinagkatiwala ko sa inyo. Iba-iba ang pagkakatiwala. Verse 15, ang isa'y binigyan niya ng 5 talento, ang isa'y 2, ang isa'y 1. Sa bawat isa'y ayon sa kanya-kanyang kaya, at siya'y yumaon at sa kanyang paglalakbay. Ang tumanggap ng 5 talento pagdakay yumaon at ipinangalakal niya ang mga yaon at siya'y nakinabang pa ng 5 talento. Ibig sabihin, ginamit niya ang meron siya. Yun ang sabi ng talata. Sa gayon din paraan, verse 17, tumanggap ng 2 ay nakinabang ng ibang 2 pa. 18. Datapot ang tumanggap ng 1 ay yumaon at humukay sa lupa ng 1 at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkatapos nga ng mahabang panahon ay dumating ang Panginoon ng mga aliping yaon at nakipag-usay sa kanila. There will come a time, mga kapatid, haharap tayo sa judgment seat of Christ at ating ipagsusulit kung paano natin ginamit ang lahat ng meron tayo sa Panginoon. Verse 20, ang tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagdala ng 5 talento at nagsasabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento. Narito, ako'y nakinabang pa ng 5 talento. Anong sagot ng Panginoon? Yung ating naririnig palagi, well done, thou good and faithful servant. That's our goal. Mga kapatid, yun ang goal natin. Pagharap natin sa langit, sasabihin ng Panginoon, well done, my good and faithful servant, nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. There is a reward of joy in rejoicing in heaven. 22. At lumapit naman ang tumanggap ng 2 talento at sinabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 2 talento, narito ako'y nakinabang ng 2 talento. 23. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa. Mabuti at tapat na alipin, nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamalain kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. 24, at lumapit naman ang tumanggap ng 1 talento at sinabi, Panginoon, nakikita kita na ikaw ay taong mapagmatigas, na gumagapas ka doon sa hindi mo hinasikan, nag-ani ka doon sa hindi mo sinabugan. Hindi mo kinikilala na ang meron kay sa Panginoon o hindi mo matanggap na ikikatiwala lamang. Verse 25, ako'y natakot, at ako'y yumaon at aking itinago sa lupa ang talento mo't narito, nasa iyo ang sa iyong sarili. Datapat sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na aliping masama at tamad, thou wicked and slothful servant, nalalaman mong ako'y gumagapa sa hindi ko pinasikan at nag-aani doon sa hindi ko sinabugan. Gayon pala'y ibinigay mo sana ang aking salapi sa nagsisipangalakan ng salapi at nang sa aking pagdating ay tinanggap ko sana ang ganang akin pati ng pakinabang. Alisin ninyo sa kanya ang talento at ibigay ninyo sa may 10 talento. Sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya ay magkakaroon ng sagana, ngunit ang wala, pati ang nasa kanya ay aalisin sa kanya. And here is what is very shocking. 30. Ang aliping walang kabuluhan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas, diyan na nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Bay, impyerno yan. Impyerno yun. Wala pa akong malalim na pag-aaral dito, but that unfaithful servant went to outer darkness. Kaya minsan indication din siguro, the way you use everything you have, kung ano ka talaga sa Panginoon. Hello?
Paano mo ginagamit ang lahat ng meron ka? Ginagamit mo ba yan para sa kaluwalhatian ng Diyos? Hello? Magbulay po tayo. Okay, isa-isahin natin. Prophecy. First category of ministry. From the Greek word, so David, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith. Greek, basahin niyo po. Propteia, kung ano man. The verb is propto. It simply means to speak publicly. To speak before, literally, it simply means to speak before people. So it's a public speaking gift, mga kapatid. It is the gift of public speaking. 1 Corinthians 14:3, please. Bago natin bigyan ng pagdidiin po yan, kung saan natin ilalapat o i-apply po yan sa ating church. Ang gusto natin, literal at actual na pag-a-apply sa ating church. 1 Corinthians 14:3, datapat ang nanghuhula, he that prophesied speaketh unto men edification, exhortation, and comfort. Hello? Edification, exhortation, and comfort. So there is a gift of prophesying, speaking to public, mga kapatid. At kung ikay may gift na yan, mga kapatid, meron kang ramdam ko, may gift ako niyan. Hindi lamang ramdam mo yan. Ano ang isang confirmation na may gift ka talaga in this area? Hindi pwedeng ramdam mo lang. Ano yon? Talagang nakikinabang ang nakikinig. Exhortation, edification, comfort. Yun ang kanilang nakukuha, yun ang kanilang naaane when you speak, mga kapatid. So, ilalapat natin sa buhay ng church. Naglagay po ako dito, the first category. Ano po? Declaring the word ministry. Preachers, hindi natin pwedeng alisin yung preaching, yung idea ng preaching dito. So, and evangelism. Tingnan po ninyo kung nasaan kayong bahagi in terms of declaring the word ministry. Gusto nating makipagsalita sa tao. Gusto nating ibigay ang salita ng Diyos sa tao in whatever form. Sumasama sa Saturday saturation. Meron pa po ba? Hello, ilan na lang? Bakit po natin atin pong iniisa-isa ito? Kasi gusto nating makita natin talaga, hindi ito ministry-ministryhan. Talagang kailangan nating makita ang sarili natin. At kung sino man itong mga taong ito, makita nyo po, I'm praying na magkaroon tayo dito ng logbook. Bawa, Saturday Saturation members. You write all your names. Ngayon po January, magkakaroon tayo ng recommitment. If you plan to be part of that, isulat nyo ang inyong pangalan, campus ministry. Mga nasa campus. Hello. Hello? Missions. Siyempre, missions. Regular Bible studies. Nilagay ko rin po dyan ang GS Cub for declaring the word. Nung po kami ay nag-foundation, 25th foundation, sa mga nakapanood, ay talagang ligong-ligo ang magulang sa mga verses. Puro verse po yun. Talagang ang Panginoon lang ang bahala na humipo sa puso. Our market and public evangelism, even yung support ng gospel and tracts making, even our jail ministry, even our visitation and follow-up. So as of now, dito ko po nilagay sa prophesying aspect. Bagamat merong mga hindi direct, connected do sa mismong meaning, pero nandun sila sa lahat ng paggalaw ng we declare, we proclaim the word of God. So, soul winners, and I'm praying lahat tayo mapabilang dito kasi challenge po ito sa atin. Ito po'y hamon din sa atin na tayo mangaral talaga ng salita ng Diyos. Hello? Oho. Makita natin ito na sa atin pong paglalagay ng ang aking sarili ay makita ko na alinman sa mga ito ako'y gumagawa. I'm part of declaring the word ministry of the church. So, isang araw po maglagay tayo ng logbook dyan. I-commit nyo po para pagdating po natin ng recommitment, babasahin na lang natin. Here are the people in the different ministries. Kung kayo po'y naririyan, tingnan nyo po kung saan kayo susuport. Wala pa ho tayo sa giving. Baka sabihin nyo, nagbibigay naman ako sa missions giving. Hindi pa ho yan. That is actual work. You are giving tracts. You are doing the Bible study. You are visiting and doing the follow-up.
Sa mga nag-profess? Opo. Saan man kayo riyan mga kapatid, hoping that the Lord will impress to our hearts. Kasi itong pinakamahalaga bakit ba may church? Ang isang pangunahing gawain niyan is evangelism. Sabi nga, that's the heartbeat of the church. Pag ang church hindi na nag-aakay ng kaluluwa, patay na siya. Alam niyo ba, yun din ang aking parameter. Pag hindi na ako nag-aakay ng kaluluwa, patay na rin ako. I'm useless. That's what I feel. Pag wala ako nababahagi na ng salita ng Diyos, kaya nga, napakalaking biyaya sa akin, sa amin, ng mga nasa academy, kasi every day in the morning, we preach the gospel to them. Opo. Kaya sasamantalahin na yung pagkakataon, nandyan na sila Tuturuan mo na lang, mga kapatid. So, nasaan ka mang dako, mga kapatid, hoping that God will impress, I want to be in that ministry of declaring the Word of God. Na ako'y maging source of hope, source of encouragement, whether in salvation, whether in the assurance of salvation ng mga tao, or whether in the encouragement ng mga tao, sa pagsasalita at pag-imik, mga kapatid. May kakayanan ka naman. O kahit nilagay ko na nga din yung gospel tracts making and maybe yung distribution, ilagay na rin natin dyan. Hindi naman tayo masyadong parang constricted na dahil yun ang meaning, hindi na natin isasali. Hindi naman tayo ganun ka-perfect kasi we don't know the depth of every Greek word na ating binabasa. So, kayo po ba'y nandyan pa? Oho. So, yung mga gustong magpa-enlist, Panginoon, gusto kong gamitin ng Panginoon ko alinman dito sa bahagi na ito. O kung meron diyang hindi nakasulat, gawa tayo. Hello. Gawa tayo, ilagay natin ang ating sarili. Mga kapatid, kayo po ba'y may inaakay pa? Kayo po ba'y may ipinapanalangin pa na hindi ligtas? Hello? Meron pa po ba kayong iniiyak ang kaluluwa? Pag wala na, patay ka na. Hello? Hindi pwedeng imposible Kasi yun yung pinakalunggati ng ating puso, yun yung pinakamataas sa ating desire. Ang maligtas ang sanlibutan ito. Nung tayo naligtas, ang gusto natin, maligtas ang lahat. Pati aso. Di ba, pagka ikiinit na init, pati aso gusto mong sira, pati nga puno. No? Huwag mo na sa puno, i-share sa tao na. So, yan po, declaring the word ministry. Next. Or ministry, let us wait on our ministering. Yung word yung ministry came from the Greek word diakonia. Practical service. Hello? Practical help. Gift of serving. It's more on your body, mind, diakonia. Bagamat yung ministry ang parang overall topic, pero yung word dyan na ministry, prophesying, ministering, diakonia, practical service. Ano po yan? Ministry of serving. Let's see some of our ministry of serving. Treasury Department. Nagbibilang. Amen? Mahalaga po ba ang Treasury Department? Mahalaga. Kasi nasa kanila ang pagbibilang at mahalaga ay may katapatan. Tama ho ba? So, Treasury Department. Our multimedia ministry, multimedia. Inilagay po natin dyan yung 4. Yung greeters, nakita ko doon sa listahan ng Ma'am Ivy. Media control. Yung po mga nasa likod, yan po ang nagko-control ng media. Yung mga nandun, yung mga nasa sounds, Facebook. Meron tayong bagong ministry, salamat sa Panginoon, bagamat parang sa una, parang hindi ganun ka-organize, pero inorganize na po, nagkaroon na ng mga meeting, GSBC Archives. Yan yung nagdo-document ng ating mga event. Kumukuha ng pictures at videos. Sabi ko sa archives po, ay isulat yung history, yung timeline natin, yung mga nangyayari. Dahil pagka pinag-aaralan natin ng history ng church, ang hirap balikan, parang wala tayong record. Even yung records of the preachings, lahat, ang documents, dapat nasa archives. Archives is parang taguan. Layouting, yung mga tarpaulin natin, yung mga posters, meron tayong mahuhusay sa pagle-layout. Baka kayo po may gift, mga kapatid. Mahusay po ba kayo sa pagle-layout? Ako pag nag-layout, iba ang dating Kinukuha ko lang yung greeters. Alam niyo yung greeters, bakit ko sinali? Nakita ko sa ibang simbahan, merong mga miyembro na alam ang birthday ng lahat ng miyembro at pati anniversary. Hoping merong umupo dyan na isa, kukunin lahat ng birthday natin, pati anniversary, at during okay, January sino, igawa mo ng poster at ipopost mo. Alam niyo ba yung kay Mabate? Malaking bagay yun. You are a source of encouragement. Sinong pwede dyan?
Yung ating pagiging marites, dyan natin gamitin. Hello. Greeters. Greeters. Alaman mong may gumraduate, nakapasa, ikaw nang bahala. Gawa mo na ng layout. Sa layout mo ipadala. Pero ikaw ang may record ng lahat ng ating mga birthday at anniversary celebration ng mga miyembro. Ushering committee, cooking, napakahalaga ng cooking. Food serving. Iba pa yung yung cooking sa food serving, yung mga nagsiserve, naghahanda, yung mga nadadala ng pagkain, yung inilalagay diyan, ipinapatas, dishwashing, cleaning and organizing, yung pagpapatas, baka meron kayong gustong patasin dito. Parang huwag kayong pumuna ng pumuna. Hindi naman ayos ang patas ang cooler at saka ng mga plato. Puntahan mo, i-organize mo. Ikaw pala naman ang marunong Puntahan mo. Huwag kang puna ng puna. Ba't ang baho-baho ng CR sa Good Shepherd? Ibig sabihin magaling ka sa paglilinis, right? Puntahan mo. Oo. Kaya huwag kayong magbo-volunteer, huwag kayong magre-reklamo, kayo ang mapapa-assign. Parang naalala ko, maganda ho, siguro pastor, may ganito tayong ministry. Sabi ng pastor, ikaw ang mamahala dyan. Maganda ho, siguro may aircon. Ikaw na ang bahala dyan. Ha? Yung baba, wala pang aircon. Wala pa. Wala pa po ano. Kayo nang bahala dyan. Okay. Driving. Mahalaga ang driving. Mag-aral tayo mag-drive. Church construction, repair and maintenance. Mahalaga po yan. Parking. Nagpipray tayo sa parking. Vehicles repair and maintenance. Church beautification. Gusto natin pagandahin ang ating church. Alam nyo may moment dati, ewan ko kung naalala pa ni Pastor, yan mayroong mga, una-una pa, bago pa rin din ako, may mga kinausap na tao, tinan nyo nga kung yung nangyayari sa una, kung okay ba ang program, anong tingin nyo doon sa taas, yung mga ganun siya noon, time na yun. Dahil tinan nyo yung mapaganda, security and safety, communication, tagagawa ng letters, publication, wala tayong publication Wala tayong publication. Hoping magkaroon tayo. Communication, tagagawa ka ng sulat. Pag may anniversary, susulatan natin lahat ng politika, lahat ng mga politiko. Ikaw na bahala magawa ng sulat. Ikaw na rin na magdala. No? Custodian. Custodian po, mga custodyo po yan. Custodian, ibig sabihin, gusto mong ikaw yung may ability na i-secure yung listahan ng mga gamit. Gusto mong organize, gusto kong tumulong dito. May pangalan lahat ng gamit natin, may taguan tayo, may sistema tayo sa lahat ng ating gamit para hindi nawawala ang songbook at mga plato at napapunta kung saan. Aray ko. May songbook sa bahay namin. May tagal. Mga minamahal, serving ministry. So more on practical service po ito. So kung kita nyo po saan gift ako, ilagay nyo yung sarili nyo dyan mga kapatid. Pili tayo. Okay, next. He that teacheth, teaching. From the Greek word didask, from which we get didactic. Alam niyo po ang ibig sabihin ng teaching dyan? Formal, systematic training or teaching that implied by that word. Ability to analyze, systematize, instruct. So, hindi pwedeng ang preachers, hindi marunong yan. Parang maglalahok yung preaching at saka yung teaching kasi yung content, kailangan maisalansan mo yan. Mga kapatid, gift of teaching is the function of systematically training people. That's the key. Training people, taking them from one point to another systematically. It refers to the teachers in a seminary or Bible college or a Sunday school teacher. Mga kapatid, we call this as the equipping ministry. Teaching is the gift of passing on systematically. Analytically instruction. It is expounding, interpreting. Ibig sabihin, kaya mong magturo in a sense that you are equipping and training others. Okay. So ang tawag natin dito, ministry of equipping. Sa natin, anong ating inilagay dito sa ministry of equipping? Hindi natin pwedeng alisin ng preaching. Okay? These are our training grounds. Okay? Our GSBTI, our discipleship program, even the children's department, pwede nating ilagay dyan because we are equipping in a systematic way. Meron tayong program para sa ating children's department. Our Sunday school is the equipping. We want to produce from salvation to new believers class, mga kapatid, or sa old members class. Gusto natin makapag-create ng mga taong naririyan. So that is the equipping ministry. So tinan po ninyo kung saan kayong bahagi dyan, mga kapatid. Yung po mga miyembro ng children's department, hello? Nandiyan po ba kayo? Taas nga po ang kamay nyo. Children's Department, taas ang kamay, huwag mahiya. Yan. You are in the equipping ministry. Okay.
So, that is training. We are equipping our people. Mahalaga po itong part na ito ng church. Ang preaching din, it's part of the equipping. Kagaya nitong ating ginagawa natin every Sunday ng pastor, ng mga preachers, yan po ay part po niyan. Another, or he that exhorteth, exhortation. Alam niyo po yung word na exhortation dyan? The word means to encourage, to strengthen, to advise, to comfort. It could be, so ibig sabihin, ano yung encourage? Tagalog. Humihikayat, nagpapalakas, nagpapayo, nag-aaliw. Okay? Encourage in the sense of encouraging them out of sin, umalis sa kasalanan, pumunta sa katwiran. So there is what we call, ano ito? It could be used in the sense of comforting them that in trouble. It could be in the sense of finding someone that's weak, mahina, encouraging them to be strong, maging malakas, and stronger and trust the Lord and walk by faith. So ano yung ating mga nasa exhortation or ang tawag natin sa ibang term, lifting up ministry. Lifting up ministry. Here are, I think, parts of the lifting up ministry. Prayer warriors, knowing that there are people that prays, it encourages us. Visitation ministry for the weak members or for the members, we are encouraging them. Counseling ministry, may mga nagpa-function dito, ramdam mo bang magaling kang magpayo? Hello? Kayo po ba ay mayroong nakarinig, makinig po kayo, kayo po ba ay nakarinig ng payo na pagkatapos yung marinig yung payo, lumakas kayo at lalo kayong umibig sa Panginoon? O pagkatapos yung marinig ang payo niya, na, parang nanghina ka lalo at nawala ka na at parang nagalit ka lalo at parang, oh, that's not counseling. Counseling is uplifting. That's lifting up. Kaya yung may mga gift dito ng lifting up, laging pahila yan, laging palakas yan. Ano, hindi yung palayo ang effect. Hindi po. Church discipline could be kasi ang idea niyan is calling into righteousness. Ewan ko, Sir Aaron, if you will agree with me, but correct me, but nilagay ko ang music ministry because the music has the power to lift up, to admonish us, to strengthen us. Naalala ko nung camp, kapag ikinanghihina nung camp, you listen to songs. Because songs or good music has the power to lift you up. Kaya kayong mga umaawit, naging special number, hindi nyo po alam, nagtuturo po kayo at nagiging kagamit-gamit kayo para ma-encourage yung mga miyembro. Tama ho ba? Oo. Napapaiyak tayo sa awit. Kahit hindi marunong umawit, napapaiyak sa awit. Oo, totoo yan. Ba, ako may awit di ako may titigil. Ako, hindi ko yata kayang awitin ngayon yun. No? Special numbers, mga kapatid. Our fellowship group, meron tayong dalawang fellowship dito, yung group fellowship at area fellowship. Encouragement yan, lifting up ang ginagawa dyan, pagpapaalala yan, pag-i-encourage yan, mga kapatid. Ano meron tayo sa group fellowship? Yung apat, ano yon? Young people, young pillars, young mothers, young fathers. Madaya kayo eh, kailangan young eh. Papalitan namin, young mothers, young fathers. Yan. Area fellowship, ito ang, bakit tayo may mga fellowship? It's lifting up. Kumasa area, Balete area, Madugo sa Tupa. Talagang madugo. Madugo talaga ha. Bawan, San Pascual, Santa Rita, Bulbok. Pangalan niyo daw po yan. Pangalanan niyo yan. Dahil ang nabuo dyan ay sa Kalbo. Yung kalikanto na wala is sa Kalbo. Sa Kalbuba, sabi ng kuya. Pangalan nitong pagbirong ito? Kuya Madi, yan, sa Kalbuba. Payag na ba kayo doon? No. Poblasyon, Kuminang. Kuminang. Yan. Ano yung Kuminang? Kumintang, Alangilan. Tama ho ba? Anong inyong isinama? Balagtas. Sinama niyo Balagtas? Sa Balete na rin yun. Okay. So, hindi naman perfect yung lugar. Siyempre, kung kumintang ka, di yung kumintang Ilayat, diba ba? Kasama mo na. So, hindi naman tayo ganun ka-extreme sa mga pangapangalan. Ano? So, meron tayong mga fellowship. The purpose is lifting up. Okay? Nandiyan pa ho ba kayo? Okay, next. He that giveth, let him do it with simplicity. Alam niyo po, ang nakakapagtaka ng gamit ng give dito, sangayon sa Greek. The Greek word for give is didme. Hindi ko alam tamang pronunciation. Pero yung gamit dyan, hindi didme. Kahit sa inyong e-sword, meta-dedme. Alam niyo ibig sabihin nun?
Super give. Give in abundance. Hello? Kaya, alam niyo mga kapatid, sadyang talagang mayroong mga taong pinagpala para kayo'y gamitin ng Panginoon sa pagbibigay. When the Lord raise your money, God is raising your standard of giving. Not your standard of living, but the standard of your giving. Hello? Super give. Sila yung mga cheerful givers ng church. Sila yung mga maaasahan mo. Pwede natin tawagin silang, it means to impart one's earthly possessions, to be super giver. Oho. So, this is what we call ministry of supplying. Ano man ang sinusupply mo sa church? Mga kapatid, kayo ba yung nagsusupply sa church para tayo gumaor ang buhay natin sa ministeryo? Ito, the financial givers. Bagamat ito, pagdating sa MBBE, hindi yung ikay tithes giver, hindi ka cheerful giver eh. Dapat meron ka nitong ibang mga giving na ito. Pero nilagay na rin natin yung supply. At least you give your tithes cheerfully. Amen? So, ano man ang iyong offering, hindi naman tayo extreme na nagbibigay tayo ng kategorya. If you are a giver of your tithes, no, ano bang gagawin natin? Minsan gusto natin organize, mating ng kaya lahat na nagtatize. Hindi naman natin ginagawa yun. Ano? Kaya pipicture na lang natin lahat ng membro. Pak! Yun na natin ilalagay. Hindi natin iisa-isahin. No? Mapapahiya pa ang iba. O baka tayo malungkot. No? Offering, mission offering, love offering, sacrificial offering. How about the aircon? Yung mga nag-supply ng aircon. I think it's also a sacrificial one. Oo. First fruit offering this coming January, mga kapatid. Pero may mga hindi nagbibigay, hindi lang sa pera. Merong mga ang supply ay material, item, in-kind givers. Oo, meron na nagsimula, nagbigay ng isang brand new na van, may mga susunod pa doon. Item 'yon. Hindi 'yon ano. Sino kaya yung katabi? Oo, nakadamit ng kayong kulay ube, kumakain ng sagana. Pero palangit. Amen? Ube ba 'yon? Material in kind. Gusto mo magbigay ng electric fan. May nakikita ka, gusto ko magbigay ng kurtina. Basta in kind ang gusto mo, hindi pera. O sige, plato, kutsara, bahala ka. Basta mapagbigay ka. Yun ang gusto mo. So, do our supplying. Gusto mo mag-supply ng kape. Every Sunday afternoon, gusto ko mong may kape ang church. So, ikaw ay magsusupply ng kape. At tayo magluluto. Pagbaba doon, tayo magkakapehan muna bago umalis. Para yung mga young people, makatipid, right? Gusto ko makatipid yung mga young people na yun. Lagi napunta ng kapehan, 180, 200. Kaya tayo ngayon, para makatipid, magsusupply ako ng kape. Ano, Sir Aaron, ano nga yung kape mo? Masarap yung kape mo eh. Arabica ba yun? Arabica ba yun? Natikman ko eh. Siya daw ang gumawa nun. Sa palengke daw meron. Mga kapatid, are you part of this, mga kapatid? Abay, nakakatuwang maisip. Alam niyo, nung simple lang ginagawa itong building na ito, alam niyo, inalam ko, magkano ba ang isang presyo ng hollow blocks? Yun lang kaya ko. Yun yate, 5 piso pa lang ang hollow blocks. Yung time na yun, ha? Kaya sabi ko, Panginoon, gusto kong maging part naman ng hollow blocks. Ilan itong hollow blocks? 5 piso, 10, di, 500, okay. So, yung ganun. At least alam mo yung pag tumingin ka sa ating mga itatayo, alaman mong merong kang memorial. Hello? Alam niyo yung memorial? Ala-ala ng iyong buhay. Ako'y bahagi niyan. Kaya yung mga nagbigay ng aircon na yan, masasaya sila. Bihira, pinalamig namin ng mga miyembro. Pinalamig, hindi pinainit. Kaya pag nanlamig, mga miyembro, kasalanan ninyo. Nanlamig ka mga miyembro. Oo. Kahihina naman sa lamig, gusto ipapatay. No. Patayin nyo na. Yung mga magulang nung foundation day, patayin nyo na huari. Ano kang papatayin ko? Lamig na lamig eh. Papatayin daw yung electric fan. Malamig. Salamat sa Panginoon sa lamig. So mga financial givers, yung mga, basta gusto mo mag-supply. Gusto mo mag-supply ng bigas. Gusto mo mag-supply ng gas. Ano matindi? Ng gasolina. Bihira. No, magpapatayo ka ng Petron. So, hindi pa pala. He that ruleth with diligence. Ruling. The word here just means to lead, manage, be in charge, oversee, or rule. Mga kapatid, makinig po kayo. So this is the gift of leadership, organizing, administration, make something happen, cover all the details, get the people together, mobilize them, get them moving, accomplish the job. May kapangyarihan kang magpaibo. Ma-accomplish ang isang bagay. So that is the gift of running things or
piloting o para kang namimiloto. Okay? So, this is the ministry of leading and organizing. May gift ka ba dyan, mga kapatid? Parang nararamdaman mo, mayroon akong kakayanang mag-lead ng mga kapatid at nararamdaman mo ang pangangailangan para magawa yung mga dapat gawin. Okay? So here, the first and foremost is our pastor at the top. No, our pastor. Meron tayong mga board of directors inside of the government helping our pastor to decide on matters. Church workers and area leaders, mga group fellowship leaders, ministry leaders and core. Hello, I'm calling you, mga ministry leaders and core. Ito po, ito yung laging sinasabi sa atin ni pastor. Yung small group natin, may mga mag-lead. May mga small group tayo. And even maybe we can include the discipline committee as one of the leaders or organizing yung atin, tinitiyak yung peace and order natin dito sa church, mga kapatid. So, naririyan po. Sa yung mga ministry leaders, opo, siyempre meron diyang instruction kung paano tayo magli-lead. And last, he that showeth mercy. Hello? Mercy. Ano niyo yung mercy? Hello? Mercy, pity, compassion. It refers to those people whose very special preoccupation is toward people in misery. People in misery, poor, downtrodden, and imprisoned. So yung mga nasa jail ministry, pwede nating ilagay din doon. Oho. Mercy toward those who are in pain. Mercy toward those who are deprived. Mercy, maawain ka. Talagang maawain ka. At hindi ka lang maawain, hindi ka James 2. Kasi doon sa James 2 may naawa. Ano sabi nung naawa doon? Sige, humayo ka. Kumain ka, magpainit ka. Pero hindi mo ibinigay ang pangangailangan niya. Ano sabi? Faith without works is dead. Right? Okay. So, sila yung mga nasa, mga jail ministry natin, hospital. So, nilagay ko na po dyan, Ministry of Helping. We can correct, we can reorganize, Ministry for the sick. Medical ministry, pwede natin i-connect. So, magbigay ng gamot. Tumulong. Funeral service. Ikaw yung pagka mayroong patay, buhay na buhay ka. Sasama ako. Kasi gusto kong magbigay ng comfort doon sa naiwan ng patay. Oh, talagang inang buhay mo. Talagang nagtapat ka sa mga walang patay na hindi ka pinuntahan. Mambira, ano? Pero yun ang iyong pangarap, walang patay sa church kamag-anak na hindi ako makakapunta. Wow. Sabi ni Pastor, pag daw nagsabay ang birthday at ang patay, saan ka pupunta? Ay, birthday mo. Ikaw may birthday. So, sa patay tayo pupunta, right? Jail ministry. Yung bread of life natin, yung concept, nilagay ko na rin po yung concept is helping from bread to bread. Pwede na natin ipasok ang feeding, those who are doing that feeding. Mayroong mga magaling magpakain. Hello, magaling magpakain. Calling you, pakain ulit tayo, ha? Ministry for the needy, gift giving, cash or kind. So those are the helping ministry. So, that's the summary, mga kapatid. So, prophecy, that's proclamation. Ministry, that's operation. Teaching, that's systematization. Exhortation, that's motivation. Giving, implementation. Ruling, mobilization. Yung pong commiseration ay parang empathy. So, anong ating pangarap, mga kapatid? O, alin pa dyan ang wala? Ililista natin. Gagawa tayo ng isang logbook. Sulat nyo yung pangalan doon. At tingnan natin kung sinong pwedeng mag-lead, i-organization, palakihin pa yon. At kung meron pa tayo nakikitang ministry na wala dyan sa ating mga ulat, meron pa ho kayong nakikitang ministry na wala dyan, o baka meron naiisip kayo, Atiglo, anong, Wala naman. Wala ka na gusto idagdag. So, may supply tayo ng damit sa raffle, di ba? Ministry of Supply yan ng Atiglo. Atiglo? Okay, ito mo yun, mga ganung blessing, nagpapasaya. Parang tinutukahan na yan. Salamat sa Panginoon. Kayo po ba'y masaya? Hello? So ngayon, ang ating dream, yung lahat ng miyembro, mapalagay dyan ng pangalan at makita mo, ako'y diyan. Magtatapat ako. At habang ginagawa natin doon, gawin natin faithful. Walang iringan, walang awayan, unawaan. Sadyan tayo magkakabangga-bangga. Habang nagluluto kayo, magkakabangga kayo. Ano ga? Ba't gagarni? Di ba? May mga talo ka. Basta.
Magluto kayo at magpatawaran pagkatapos. Huwag na magsasabuyan ng sabaw. Hindi naman naiiwasan, tinan nyo ng anniversary. Sino bang hindi, meron bang hindi nagkagalit-galit dito ng anniversary? May nagtampuhan dito. Pero pagkatapos But love is the key. Right? Palampasin natin, patawarin natin dahil tayo pinatawad, kaya tayo magpapatawad. Amen?